Manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Hallelujah. Ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. Hallelujah. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, we trust in thee. There is Lord. Leading prayer for beloved, honorable pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos, mahal na Panginoon, ang lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway, demons of destruction, cast out right now, and bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin at luwalhatiin, minamahal ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the intended prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeda family, mga minamahal mga anak, apot manugang ng ating mahal na pastor sa buong pamilya at angkan, mga minamahal ng Almeda, ay ating pong pinapaabot ang ating pong mga minamahal pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Hesus, sapagkat patuloy ang ating mahal na Panginoon nagtatalaga ng mga tao, mga minamahal na siyang magkakandili at patuloy na mga ngalaga sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa puso mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon. At salamat sa Diyos, mga minamahal, binigyan na po tayo ng panibagong pagkakataon ng ating mahal na Panginoon upang mga minamahal ko sa programang ito ating mailathala, mga minamahal at may pangaral ng Diyos nating pinaglilingkuran. Ilalim ng ministeryong ito isang Diyos na makapangyarihan at sa Kanya walang imposible at sa Kanya mga minamahal ay walang mahirap. Daking lang Diyos nating pinaglilingkuran at magandang gabi na po mga minamahal o araw sa inyo pong lahat. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na programa ng ating mahal na Panginoon, ng biyaya at pagpapala ng Panginoon at kapayapaan ay sumainyo po nawa, sumaatin po nawa mga minamahal, at sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan buong Luzon, Visayas, sa buong Mindanao at dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, mga minamahal, Western Mindanao. Amen. Sa lahat po ng ating mga kababayang mga Muslim, mga kapatid nating mga Muslim na patuloy pong umantabay sa ating banal na gawain, mga minamahal, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumaatin po nawa, at sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal ko na nasa ibang bansa, lalong-lalo na po ang ating mga OFW, mga seafarer po nating mga kapatiran na talagang tinitiis ang lungkot, mga minamahal, gawa ng malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, mga minamahal, ngunit talagang inuuna nilang hanapin ang kaharian katwiran ng Panginoon. Sa ganitong paraan ay makatulong sila financially upang patuloy pong may palaganap ang banal na ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, tanging salita lamang ng Panginoon ang siyang makapagbibigay kaligtasan, mga minamahal, sa sino mang magtitiwala at aasa sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat po ng ating mga kapatiran, mga minamahal, sa dako ng Malaysia, mga minamahal, sa dako ng Italy, Milan, Italy, Malta, Italy, at sa mga kapatiran po natin sa New Jersey, beloved Brother Robert Beltran, magandang gabi po sa iyo at sa iyong buong pamilya. Amen. Maging sa dako po mga minamahal ko ng New Zealand, at sa dako ng Japan, sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Cambodia, at maging sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal, sa dako ng Dubai, at mga sa dako ng Hong Kong, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi na po namin maisa-isa, gawa nga ng napakarami na po ng ating banal na gawain, mga Bible studying, mga minamahal, bagong bukas sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat sa Panginoon na sa magitan ng ministeryo ito ay ating pong may palaganap ang salita ng ating mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos, mga minamahal ko, sa gabi ito, at tayo po'y dadako na po sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa, ating pong ihanda ang ating ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, lalo't higit sa lahat ng ating mga sarili sa pag-inig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, Jesus and whom we have redeemed. Jesus and whom we have redeemed. Amen? So redemption, mga minamahal, it comes from Jesus. And also deliverance
ay galing po ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. At isa po tayo sa pinagpala sa lahat ng pinagpala, sapagkat mula ng ating pong tanggapin ng mahal na Panginoon as our personal Savior, mga minamahal, ay ating pong nasumpungan ang mga minamahal kalayaan, mga minamahal sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, ang ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po'y biyaya po, minamahal, para po sa ating lahat. Kaya ang sabi dito, Jesus who delivered us from the power of darkness and translated us from the kingdom of His Son. Sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoong Hesus ang siyang nagbigay sa atin, mga minamahal ko, ng kalayaan, na mga minamahal, mula sa pagkaalipin ng batas ng kasalanan at ng kamatayan, mula sa pagkaalipin ng bisyo, mula sa pagkaalipin, mga minamahal ko, ng ating pong mga iba't ibang uri ng mga kahinaan, mula nang tanggapin po natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang kalayaan ay ating nasumpungan. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, also from the power of darkness, sa kapangyarihan ng kadiliman, and translated us from the kingdom of His Son. Tayo po ay, mga minamahal, nakasumpong ng kaharian. Tayo po ay napasa ilalim ng kapangyarihan, mga minamahal, at kaharian ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin, minamahal, ang unang talata sa aklat po ng Colossus, from the book of Colossians, chapter 1, verse 13. After verse 14, ang sabi ng Biblia, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan. Amen? Sa verse 13, siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Because we are all totally condemned. Tayo po ay, mga minamahal, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman noon, nang hindi pa po tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Therefore, we conclude, ang sino mang hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, sila po ay nasa ilalim ng kadiliman, ilalim, mga minamahal, ng kapangyarihan ng kadiliman. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang tanging makapagtatagumpay lamang sa kapangyarihan ng kadiliman, walang iba kundi ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magtataka ka, mga minamahal, gusto nilang magbago, gusto nilang iwanan ang kanilang bisyo, gusto nilang iwanan ang kanilang maruruming mga lakad, ang kanila pong kasamaan at karimlan, ngunit hindi po nilang magawang talikuran, minamahal, ang kasamaan. Hindi po nila magawang talikuran, minamahal, ang kadiliman. Bakit po? Sila po ay, mga minamahal, inaalipin ng kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit ng kanila pong makilala, amin pong makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanggap po namin si Kristo ng buong puso, buong isip, buong lakas at kaluluwa. Hinayaan namin ng Panginoon, mga minamahal, maghari sa aming buhay. Ang kadiliman, mga minamahal, ay nawala, amen, sa aming puso at sa aming isip. Ituloy po natin ang pagbasa, mga minamahal, ang versikulo 13. Sabi ng Biblia in verse 13, mga minamahal, at maglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Amen. Ang ating Panginoon, tayo po'y inilipat, mga minamahal, sa kaharian ng anak. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. So tayo po ay pinaghaharian na ni Kristo, sapagkat sabi ng Biblia, a man without spirit of Christ, a man without spirit of Jesus, he is none of His. Mga minamahal, sino mang walang spirito ni Kristo ay hindi pag-aari ni Kristo. Mga minamahal, to make it sure na tayo po ay pag-aari ni Kristo, to make it sure na tayo po ay kay Kristo, sapagkat ang sabi ng Biblia, napakahalaga na ang tao ay maging pag-aari ni Kristo. At maging pag-aari lang tayo ni Kristo, patunay, pruweba na tayo po'y totoong pag-aari ni Kristo kung ang Espiritu ni Kristo ang siyang naghahari sa atin. Amen? So ibig sabihin, mga minamahal, nakakalungkot mang pakinggan, yung mga taong hindi pinaghaharian ng Espiritu ni Kristo, ito'y hindi pag-aari ni Kristo. At kapag ang tao ay hindi pag-aari ni Kristo, mga minamahal,
sabi ng Biblia, dalawa lang ang nagmamay-ari sa tao. It's either ang ating mahal na Panginoon o kaya naman, mga minamahal, ang kapangyarihan ng kadiliman. So tayo po'y pinagpala na nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Hinayaan natin si Kristo maghari sa ating puso at sa ating mga isip. Ngayon, mga minamahal, ang ating buong puso, mga minamahal, ay totoong galak sapagkat, mga minamahal, naunawaan na natin na tayo po'y pinagpala sapagkat tayo po'y pag-aari na ngayon ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Through Jesus, mga minamahal, in whom we have redeemed, amen? So redemption ay atin pong mga minamahal natanggap. Amen? We obtain redemption and also forgiveness of our sin. Ito po'y tinanggap natin dahil sa ating mahal na Panginoon. So once our sin be forgiven, mga minamahal, we are not condemned. Hindi po kagaya noon through our sin, mga minamahal, in the sins of our ancestors. Sabi ng banal na Biblia, we are totally condemned, mga minamahal. Ngunit ng ating mahal na Panginoon, ibinigay ang kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo, sa po'y namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo po'y nakasumpong, mga minamahal ko, ng kalayaan sa magitan ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. So tayo po ngayon ay malaya. Kaya tayo po'y patuloy na, mga minamahal, naglilingkod, nagbibigay papuri, lumalakad tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang ating layunin ay para hindi tayo malayo sa presensya ng Diyos. Hindi tayo mawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung ating mga minamahal goal, yung ating mission sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang magbigay papuri sa Panginoon para patuloy, mga minamahal, yung attachment natin sa Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po ay idinugtong lang. Ang Panginoon, siya ang totoong puno. Yung mga orihinal na mga sanga, ito po'y pinutol ng mahal na Panginoon. At ikaw, ako, na mga ulibong ligaw, mga minamahal, mga hintel, na wala sanang kaligtasan. Kung ang mga Hudyo, mga minamahal, ay hindi po tumanggi, kanila pong tinanggap ang kaligtasan na dapat sana'y nauuko lamang para sa kanila. Mga minamahal, ang mga hintil ay walang kaligtasan, ngunit dahil sa pagtanggi ng mga Hudyo, ang mga hintil ay nagkaroon ng pagkakataon sa kaligtasan. Pinutol yung orihinal na sanga. Sino ang mga orihinal na sanga? Walang iba, mga minamahal, kundi ang mga Hudyo. Ngunit dahil sa kanilang pagtanggi, kanila pong rineject ang kaligtasan na dapat sana'y para sa kanila, salamat sa Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, magpasalamat kayo ng mga Hudyo ay, mga minamahal, tumanggi sa kaligtasan na dapat sana ay para sa kanila. Amen? Dahil sa kanilang pagtanggi, amen, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maging bahagi, mga minamahal ko, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Pinutol ang orihinal na sanga at ikaw na ulibong ligaw, ikaw na hintel, mga minamahal, binigyan tayo ng pagkakataon upang maihugpong, sabi ng Biblia, sa original na sanga. Amen? So tayo po'y walang ibang desire ang ating mga puso sapagkat kapag maunawaan mo yung value ng salvation, maunawaan mo ang kahalagahan ng kaligtasan, ito po yung pinaka-importante. Bakit maraming tumatalikod? Bakit maraming mga minamahal iniiwanan ang kanilang pananampalataya? Ano po ang rason? Ano pong malalim na rason? Dahil hindi po nila naunawaan yung lalim at halaga ng kaligtasan na ino-offer ng ating pinakamamahal na Panginoon. Depende po yan sa pangunawa. Depende po yan sa lalim ng pangunawa at pagpapahalaga mo sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kapag mababaw lang ang pangunawa mo sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon, hindi mo ito papahalagahan ng ganoon din kalalim na pagpapahalaga. Kaya depende sa lalim ng iyong pangunawa, ganoon din ang lalim ng iyong pagpapahalaga sa kaligtasan na binigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya maraming Kristiyano, binabargain yung kanilang kaligtasan. Ipinagpapalit sa trabaho, ipinagpapalit sa negosyo, ipinagpapalit sa hanap buhay, iniiwanan ng paglilingkod dahil sa hanap buhay, iniiwanan ng paglilingkod dahil sa trabaho, iniiwanan ng paglilingkod sa Panginoon yung kanilang pananampalataya dahil lang sa negosyo. Amen. Ino-offera ng kaaway ng malalaking mga bagay na halos hindi sila makatanggi, mga minamahal, ibinabargain nila ang kanilang kaligtasan. Iniiwanan ng paglilingkod, inuuna, mga minamahal, yung kanilang mga personal na mga interes at mga pangangailangan because they don't know the deepest value of salvation. Hindi po nila nauunawaan
yung lalim ng halaga ng kaligtasan. Kaya ganun na lamang kadali para i-give up nila yung kaligtasan, mga minamahal, na wala na pong higit pang mahalaga sa ibabaw ng lupa, kundi ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kung ang ginto, kayamanan, salapi, propesyon, katanyagan, lahat ng bagay na gustong maangkin ng tao, mga minamahal, yan po ay panglupa lang. Yan po'y hanggang dito lang sa mundo. Amen? So ang ating ina-after, hindi yung mga temporal, mga minamahal riches. Amen? Ang ating ina-after dito yung eternal. Sapagkat sabi ng Biblia, mga bagay dito sa lupa'y lilipas at mawawala. Ito'y mabubulok, ito'y mawawala. Ngunit mga minamahal ko, yung pangako ng salita ng Panginoon, ito po'y mananatili magpakailan-kailan paman. Kung papaanong, sabi ng Biblia, mga minamahal, heaven and earth, amen, shall pass away. Lahat, mga minamahal, langit, lupa mawawala. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailan-kailan paman. Ganon din naman yung mga taong nagtitiwala sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya depende po yan sa lalim, mga minamahal, ng ating pagpapahalaga sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. So ang desire natin, mga minamahal, at all cost, ginagawa natin ng lahat sa abot ng ating makakaya. Naglilingkod tayo without any mental reservation, mga minamahal. Ibinibigay natin lahat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang gusto natin, yung attachment natin sa Panginoon, amen, yung pagkahugpong natin sa Diyos, yung pagkadugtong natin sa mahal na Panginoon, ay hindi po ito, mga minamahal, maputol. Kaya ang sabi ng 2 Peter chapter 2, verse 20, o yung verse 14 po pala, mga minamahal, hindi pa pula natin nabasa pa, Colossians chapter 1 verse 14. Balik po muna tayo. Verse 14. Ano pong sabi ng Biblia, mga minamahal? 14. Sabi ng Biblia na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Amen? Ang ating katubusan, yung word na redemption, that is katubusan, mga minamahal, amen, sa Tagalog, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? Nasumpungan natin ang katubusan ng ating mga kaluluwa dahil nasumpungan natin ang kapatawaran ng ating kasalanan. Following verse, 2 Peter chapter 2, verse 20 po, mga minamahal. Ano po ang sinabi ng Biblia? Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa ng sanlibutan sa magitan ng pagkakilala sa Panginoon. Amen? Kumbaga, nakilala mo ng mahal na Panginoon. Doon po natapos, mga minamahal ko, yung ating, tayo po'y nakatakas. Amen? Tayo po'y nakawala mula, mga minamahal, sa pagkakahawa ng sanlibutan ito sa magitan ng ating pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Luwalhatiin ang kanyang dakilat banal na pangalan. Salamat sa kalayaan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. At tayo po ay nakatakas mula sa pagkahawa ng sanlibutan ito sa magitan ng ating pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Kaya dapat nating pasalamatan na nakilala natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat nating pasalamatan na tayo po ay nakalapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, at tagapagligtas na Jesus Kristo, ang sabi nito ay muling mahalubihan at madadaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa mga una. Ito po yung nangyayari sa mga Kristiyanong tumatalikod. Pagkatapos makalaya, pagkatapos makatakas sa pagkahawa ng sanglibutang ito, mga minamahal, sa magitan ng ating pagkakilala sa ating mahal na Panginoon, na sa ating dakilang tagapagligtas, na si Jesucristo, ay muling mahalubihan at muling madadaig niyaon, sabi ng Biblia, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa mga una. Amen? Ibig sabihin, lalong nagiging masama, lalong, mga minamahal, napapariwara, lalong nagiging magulo, lalong nagiging masalimuot ang kanilang mga buhay, mga minamahal, kapag sila'y hindi na patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Nakakalungkot pakinggan, mga minamahal, na may mga Kristiyanong pagkatapos pinagpala, pagkatapos pinagaling, pagkatapos linutas ng mahal na Panginoon ang kanilang mga problema, pagkatapos na baguhin ng Panginoon ang kanilang mga buhay, pagkatapos na inayos ng mahal na Panginoon ang kanilang mga buhay, inagawa pa nilang tumalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung mga Kristiyanong,
Mga minamahal, walang utang na loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga taong hindi marunong magpurit magpasalamat sa kabila ng kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon sa kanilang mga buhay. Nagawa nilang i-bargain ang kaligtasan. Amen? Ipagpalit ang kaligtasan sa mga bagay lamang na material. Amen? Kaya tayo po'y magpasalamat kung magpahanggang ngayon, tayo po'y nananatiling naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalad ka. Bakit? Sapagkat binigyan ka ng Panginoon ng malalim, malawak na pangunawa, mga minamahal, sa pagpapahalaga sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Siyempre, kung mahalaga sa iyo ang kaligtasan at buhay na walang hanggang na ibinigay ng mahal na Panginoon, kung naunawaan mo ang lalim ng halaga ng kaligtasan, hindi mo ito ipagpapalit sa mga material lang na mga bagay. Kung iyong naunawaang lubos ang lalim ng halaga ng kaligtasan, hindi mo ipagpapalit ito sa mga bagay na lilipas, sa mga bagay na pansamantala lang. Hindi mo ipagpapalit ang kaligtasan sa trabaho. Hindi mo ipagpapalit ang kaligtasan sa negosyo, sa anumang bagay na material dito sa lupa, sapagkat walang higit na mahalaga kaysa sa kaligtasan at buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pagkatapos na sila'y pinagpala, mga minamahal, sabi ng Biblia, muli silang nadayan ng kaaway. Amen? Muli silang nalinlang ng kaaway. Iniwanan ng kanilang pananampalataya. Hindi lang po ito isa, hindi lang po ito dalawa. Laksa-laksa ng dati-rating mga mananampalataya na tinalikuran ang kanilang kaligtasan. That's why we need to pray for them. Kailangan nating puspusang manalangin para sa kanila. Mga minamahal, malapit na po ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Ipadalangin natin ang mahal na Panginoon gumawa ng himalang kapamaraanan upang yung mga kapatid natin na tumalikod, yung mga kapatid nating iniwanan ng kanilang pananampalataya, nakalimutang magpuri at magpasalamat sa mahal na Panginoon. Ipanalangin natin ang Diyos ang magpihit ng kanilang puso at isip. Ang Diyos ang gumawa ng himalang kapamaraanan, mga minamahal, upang sila manumbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung kinakailangan, mga minamahal, amen, gamitin ng Diyos ang mga karamdaman ng mga sakit. Kung kinakailangan, gamitin ng Panginoon ang mga mabibigat na mga problema at mga suliranin. Mga minamahal, upang sila'y makaalalang muli sa ating mahal na Panginoon, sapagkat sa magitan ng karamdaman at mabibigat na mga problema, pwede po itong kasangkapanin ng mahal na Panginoon upang ang mga taong tumalikod sa Kanya ay muling makapanumbalik sa paglilingkod. Just like the nation of Israel, mga minamahal, kapag ang bansa ng Israel ay sagana, nakakalimot sila sa Diyos. Kapag ang bansa ng Israel ay sagana sa ulan, sagana sa pagkain, kapag ang bansa ng Israel ay wala sa digmaan, malayo sa digmaan, nakakalimot sila sa mahal na Panginoon. Sumasamba sila sa mga inanyo ang larawan, sa mga ribultong mga minamahal. Gumagawa sila ng isang gawaing pagre-rebelde sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Anong ginagawa ng mahal na Panginoon? Mga minamahal, pinipigilan ng ulan na hindi pumatak sa lupa. Binibigyan sila ng iba't ibang uri ng karamdaman at mabigat ng mga problema at suliranin. Hinihikayat ng mahal na Panginoon, maging mga minamahal ko ang ibang bansa upang lusubin ng bansa ng Israel at maging alipin ng bansa ng Israel. In that way, mga minamahal, ang kanilang mga puso ay nagsisisi. Amen? Ang kanilang mga puso ay nag-aasam. Mga minamahal, na magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Tawagin ng Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob na siyang tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ganon din ang ating ipanalangin. Mga minamahal, kung kinakailangan ay kasangkapanin ng Panginoon karamdaman, mabibigat na mga problema upang mga kapatid natin na nakalimot sa mahal na Panginoon ay muling makapanumbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, after they escape the pollution of this world and the power of darkness, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, pagkatapos nilang makalaya, mga minamahal, sa polusyon, ito'y kasalanan ng sanlibutan at sa kapangyarihan ng kadiliman through the knowledge of our Jesus, our loving Savior, beloved Jesus Christ, sa magitan po ng ating mahal na Panginoon. Sila po'y nakalaya, mga minamahal, from the pollution of this world and the power of darkness. Sabi ng Biblia, then again, they are, mga minamahal, entangled therein and overcome by sin. Mga minamahal, pagkatapos nito, mga minamahal, sila'y bumalik sa kasalanan. Ang sabi ng Biblia, the later end is worse with them than the beginning. Mga minamahal, sila po ay makakasumpong ng sitwasyon ng higit pa, mga minamahal, na mga pangyayari sa mga unang panahon.
Kaya nakakalungkot. Following verse, 2 John verse 8. 2 John verse 8. Aklat mga minaman ng ikalawang Juan, ang talata ay talatang 8. Amen? Sabi rito mga minaman, look to yourself that you lose not those things that we have in labor. Mga minamahal, pahalagahan natin ang mga bagay, mga minamahal na pinaghirapan ng iba. Aklat ng ikalawang Juan, ang talata ay 8. Mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Ito po'y para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Mag-ingat kayo sa inyong mga sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Amen? Sapagkat ang kaligtasang ito na ating tinanggap, ito'y pinagpagalan ng iba, pinagpagalan ng mga propeta, pinagpagalan ng mga apostoles. Hindi lamang po ito pagpapagal, mga minamahal. Maraming mga tao ng Diyos ang ibinuwis ang kanilang buhay upang ang kaligtasan, mga minamahal, ay maisakatuparan. Maraming nagbuwis, nagpadalak ng kanilang mga banal na dugo, mga minamahal, upang ang maraming tao ay makakilala sa mahal na Panginoon. Kagaya po ng pag-bookbind, mga minamahal ko ng Biblia. Ito po ay mga minamahal sa magitan po ni King James, amen, year 1611, that is the original version of the Bible, mga minamahal, yung King James 1611. Ito po, mga minamahal ko, ay pinag-ipon-ipon, amen, inipon ng mga scriptures, amen, from the scroll, at ito'y ginawang Biblia. Bago na bookbind, bago na buo ang Biblia, maraming buhay ang naibuwis. Maraming dugo ang dumana, mga minamahal. Kaya, yung kaligtasan na ating tinanggap ngayon, mga minamahal, ito po'y pinagpagalan ng iba. Kagaya ng pagpapagal ng ating magulang sa Panginoon. Dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist, Will D. Stradal Meda, beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, mga minamahal, they suffer a lot. They sacrifice a lot para lamang po mga minamahal ang kaligtasan ito na yung tinanggap ngayon ay makarating sa iyo. Amen? They fast for how many days? Imagine, 40 days and 40 nights, 21 days for how many times na nagpuasan, mahal na pastor? 16 days absolute, mga minamahal, patuloy na nag-ayuno, patuloy na nanalangin. Ang gabi ay ginagawang araw sa magitan ng mga panalangin. Tinitiis ang uhaw, tinitiis ang gutom. Nagpagal sila para sa kaligtasan iyong tinatanggap ngayon. Kaya sabi ng Biblia, balikan natin ang verse 8, mga minamahal ng 2 John. Ano pong sabi ng Biblia? Mag-ingat kayo sa inyong mga sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Ingatan natin ang buong puso, isip at lakas at kaluluwa. Ang kaligtasan pinagpagalan ng iba. Sila nagsikripisyo, inalang kalang buhay, tinis ang hirap para lamang ang kaligtasan ay may parating sa iyo, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos, mga minamahal ko na kagantihan. Na kapag ingatan natin ang maigi na hindi mawala sa ating mga kamay ang kaligtasan ito na pinagpagalan ng iba, gayon din naman tayo po'y magpapagal para sa kaligtasan ng iba. At kung ingatan natin ang kaligtasan na nasa iyong mga kamay na hindi maagaw ni numan, sabi ng Biblia, tayo po'y aanin ng gantimpala mula sa ating mga pagpapagal. So ang Biblia, mga minamalay, palaging nagsasaad. Ini-encourage tayo ng salita ng mahal na Panginoon na ating pong ingatan ang kaligtasan na ibinigay natin sa iba. Huwag natin ipagpalit sa mga bagay na lilipas ang kaligtasan nasa iyong mga kamay na. Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan sa mga bagay na lilipas at mawawala, sa mga bagay na pansamantala lang. Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan mo sa trabaho. Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan mo sa negosyo. Kung ang negosyo mo, trabaho mo, ang nagiging daan na unti-unti kang malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, anong pakinabang ng negosyo at ng buhay kung ang kaluluwa mo naman ay ibubulid sa init ng apoy ng impyerno? Yan na po ang sinabi ng Biblia, for what shall a prophet a man if he shall gain the whole world but lost and suffer his own soul? Ano ang pakinabang? Sabi ng Biblia, maangkin mo man ang buong sanlibutan, maging iyo ang kayamanan, maging iyo ang ginto, maging iyo ang buong sanlibutan, mga minamahal, kung ang kaluluwa mo naman ay itatapon sa init ng apoy ng impyerno, di baling maging mahirap ka lang, di baling kumain ka lang ng ordinaryong pagkain, magdamit ng ordinaryong mga damit, di baling hindi ka sikat, di baling hindi ka tanyag.
mga minamahal. Ang importante, ma-preserve yung kaligtasan mo, ma-preserve, mga minamahal, yung kaluluwa, matiyak mo ang langit, matiyak mo ang buhay na walang hanggang. Mayaman ka nga, pero wala ka namang katiyakan sa buhay na walang hanggang. Amen? Stable nga, mga minamahal, ang income mo. Maraming ang laman, mga minamahal ko, ang bank account mo. Kung ikaw naman, mga minamahal, ay mapapariwara, walang pakinabang ang mga bagay na yan. Okay po yan, mga minamahal, basta tiyakin lamang po natin na hindi yan ang gagamitin at magiging paraan ng kaaway upang mawalay ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, look to yourself that you lose not those things that we have labored. Hindi mawala sa iyong mga kamay ang kaligtasang pinaghirapan ng iba. Mga minamahal, yung kaligtasan na tinanggap mo, unang-unang naghirap dyan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kaligtasan na tinanggap natin ngayon ay pinaghirapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi biro, mga minamahal, yung sakripisyo na ginawa ng Diyos. Maging ang mga taong nagpagal para sa kaligtasan mo ay hindi biro ang kanilang ginawa. Kaya dapat lamang po napahalagahan natin ang kaligtasan na yan, sapagkat ang kaligtasan mo na yan ay higit pa sa ginto. Ang kaligtasan mo na yan ay higit pa, mga minamahal, sa anumang diamante at perlas sa ibabaw ng lupa. Following verse, 2 Chronicles, or 1 Chronicles, chapter 28, verse 9. 1 Chronicles, chapter 28, amen, and verse 9. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon kay Solomon, at ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos na iyong ama. Kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng may sakdal na puso at kusang pag-iisip. Napakaganda po ng talatang ito, mga minamahal. Amen? Kinausap mismo ng mahal na Panginoon si Haring Solomon. Ang sabi ng Panginoon, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos na iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso. Amen? Sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng laman ng puso at nalalaman ng lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan mo siya. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailan-kailan pa man. Amen? Basahin kaya natin sa English version. Mga minamahal kayo, hindi po? Mga minamahal sa English, ano po ang sinabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, and thou, Solomon, my son, know thou thy God of thy father, and serve him with a perfect heart and with willing mind. For the Lord searcheth all the heart, and understandeth all the imagination of the thoughts. And if thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee, mga minamahal, off forever. So makita mo, mga minamahal, amen? Paghanapin mo siya, masusumpungan mo siya, mga minamahal. Kapag mga minamahal, kumatok ka sa kanyang pintuan, bubuksan ka niya. Kapag hanapin mo siya, masusumpungan mo siya. Kapag humingi ka sa kanya, bibigyan ka ng ating mahal na Panginoon. So siya sa atin ang ating mga puso, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Manatili tayo sa paglilingkod sa Kanya, dahil kung hindi tayo mananatili sa Kanyang biyaya, tayo po ay mga minamahal, itatakwil ng mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, amen, 1 Corinthians, o 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Meron pa po palang isa, mga minamahal. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Ano pong sabi ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Examine yourself, were ye in faith? Know ye not your own selves that Jesus Christ in you, except ye be reprobate, mga minamahal. Sabi ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya ma. Ito po'y ating pagsumikapan. Every now and then, mga minamahal, kung maaari ay araw-araw natin i-examine ang ating sarili. Kung maaari, araw-araw natin siyasatin ang ating mga sarili kung tayo pa po ba ay nanga sa pananampalataya pa. Sapagkat, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, we need to make it sure na tayo po'y, mga minamahal, nasa pananampalataya pa. Kaya ang Biblia ay nagsasuggest na ating pong palaging suriin ang ating mga sarili kung tayo pa ay nasa pananampalataya pa.
Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na saganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo maliban na kung kayo ay itinakwil na. So nakakatakot mga minamahal yung salita ng Panginoon. Kagaya ng binasa natin sa 1 Chronicles chapter 28 verse 9, mga minamahal, kung hanapin ninyo ako inyong masusumpungan, at kung ako'y inyong itakwil, ay itatakwil ko din naman kayo. Katulad ng talatang ito, mga minamahal, tayo po'y itatakwil ng mahal na Panginoon kapag hindi makita ng mahal na Panginoon ang pagpapahalaga natin sa kaligtasang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y kukunin ng Diyos sa iyo. Siyempre, mga minamahal, yung kaligtasan ay, mga minamahal, espesyal para sa mahal na Panginoon. He died and crucified in the cross of Calvary just because of that salvation. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya'y nagtiis, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan yan. Pagkatapos, ibigay sa iyo ang kaligtasan, hindi mo yan pahalagahan. Mga minamahal, i-reject mo yung kaligtasan na yan. Sabi ng Biblia, kapag itakwil mo at hindi mo pahalagaan ang kaligtasan niya, itatakwil ka din naman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kukunin niya sa iyo yung kaligtasan na hindi mo pinahalagaan. Just like Israelites. Mga minamahal, hindi po nila pinahalagaan ang kaligtasan na dapat sana sa kanila. Reject nila yung kaligtasan na dapat para sa kanila. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Kinuha sa kanila ang kaligtasan na nararapat sana ay para sa kanila. Ito'y ibinigay sa mga hintel. Sila'y pinutol dahil hindi nila pinahalagahan, mga minamahal, ang pananampalataya sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya, last verse mo, mga minamahal, Romans chapter 11, verse 22. Ano pong sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ng salita ng Panginoon? Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Amen. The goodness, amen, and the severity of the Lord. Mga minamahal, masdan mo ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay para doon sa mga nangahulog. Amen. They are fallen. Mga minamahal, sila po'y tinawag na mga nahulog na mga anak ng mahal na Panginoon. Kumbaga, rineject sila, tinakwil sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila'y nangahulog. Bakit po, mga minamahal? Dahil hindi nila pinahalagahan. Amen. Hindi nila hinawakan ng mahigpit ang kaligtasan ng mahal na Panginoon. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, ikaw din naman ay puputulin. Amen. So kung iyong papahalagahan ang kaligtasan, ang iyong mararanasan ay kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kung mamamalagi ka sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ngunit kung ikaw ay tatalikod, iyong bibitawan ng kaligtasan na inihanda ng mahal na Panginoon para sa iyo, sabi ng banal na Biblia, ikaw din naman ay puputulin kagaya ng mga tao ng Israel. Kinut off sila ng Diyos. Pinutol sila ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil hindi nila pinahalagahan ang kaligtasan na dapat din naman sana ay para sa kanila. Yun po ang kahalagahan ng paglilingkod. Kaya sa ating minamahal na mga kababayan, nasa ating mahal na Panginoon ang kaligtasan. Ang sabi ng ating topiko, Jesus in whom we have redeemed. Ang kaligtasan, yung word na deliverance, at pagpapatawad ng ating kasalanan. If you want redemption, if you want deliverance, if you want mga minamahal forgiveness of your sin, mga minamahal kapatawaran ng iyong kasalanan, kalayaan, kaligtasan, mga minamahal, yan ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanan at pagkatapos nito ay masumpungan natin ang kapatawaran na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga oras nito, minamahal, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan na patuloy pong sumusubaybayan sa banal na programa ng ating mahal na Panginoon, Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, Jesus in whom we have redeemed. Amen? Yung deliverance ay nasa mahal na Panginoon. Yung redemption
ay nasa mahal na Panginoon. Wala sa relihiyon ng redemption, wala sa relihiyon ng deliverance, wala sa relihiyon, mga minamahal, yung forgiveness ng ating mga kasalanan. Ito'y nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't wala tayong ibang tatanggapin. Hindi relihiyon, hindi ang pastor. Mga minamahal, ang tatanggapin natin walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat nasa Kanya ang kalayaan, nasa Kanya ang kaligtasan, nasa Kanya ang kapangyarihan upang labanan ng kadiliman, nasa Kanya ang kapatawaran ng ating kasalanan. Sumunod po kayo sa aking panalangin, mga minamahal. Amen. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata, itaas ang inyong mga kamay, tanda ng inyong mga pagsuko. Ang aking mga panalangin na inyo pong mga minamahal, ulitin, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa magitan ng mga panalangin ito. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo ang aking puso, Panginoon. Hugasan mo ito sa magitan ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kabagan mo po ang aming minamahal na mga kababayan. Bigyan mo po sila ng pagkakataong makilala at mapaglingkuran ka. Mahal na Panginoon, buksan mo kalang puso at kaisipan upang maunawa ang kalagahan ng paglilingkod sa iyo. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay kasama ng kanilang buong sambahayan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Minamahal, meron po tayong apat na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Sa magitan po ng ating patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal ng Panginoon, makasumpong po tayo ng pananampalataya. Yan po ang unang reglamento ng kaligtasan. Ang pangalawa ay pagsisisi. Minamahal, sa ating mga pagsisisi, ang Diyos ay magpapatawad. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, yung pagsisisi na kinalulugdan at katanggap-tanggap sa harapan ng mahal na Panginoon. Yung mga pagsisising mula sa ating mga puso, hindi po pagsisising mula sa ating mga labi. Yan po, mga minamahal ko, ay kamangmangan sa harapan ng mahal na Panginoon. Nais ng Panginoon ng ating pagsisisi mula sa kaibuturan ng ating mga puso, mga minamahal. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Tayo po'y ilulubog sa tubig. Amen. Sapagkat, mga minamahal, ang ibig sabihin ng baptism and dictionary, it means to deep, to emerge. Mga minamahal, tayo po ay ilulubog sa tubig. Yun po ang ibig sabihin ng bautismo. Ito po'y para sa kapatawaran ng ating kasalanan at pagkatapos mapatawad ng ating kasalanan, yung pang-apat na reglamento, mga minamahal, ay ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon, ang regalo ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang Diyos po ang magpala sa atin sa mga oras nito. Tayo po'y sama-samang manalangin para po sa ating mga pangangailangang material, financial, spiritual, anumang mga desire ng ating mga puso ay ating ilapit sa mahal na Panginoon. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalang Kristo Jesus. Mahal na Panginoon, ikaw ang higit na nakakaalam sa aming mga pangangailangan. Hindi pa po binubuka ng aming mga labi. Alam mo ng asam ng aming mga puso. O ang aming mga panalangin at mga kahilingan, ito'y naayon sa iyong kalooban. Ipagkaloob mo ito, mahal na Panginoon, sa tamang panahon ng Diyos, ayon sa iyong banal at dakilang kalooban. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, negosyo, trabaho, alagang hayop, mga pananim. Pagpalain mo anumang mga transaksyon ng aming mga kapatiran. Pagpalain mo, mahal na Panginoon. Buksan mo ang dungawan ng langit, ibuhos ang saganang biyaya at pagpapala sa iyong mga anak upang ang mga pagpapalang ito ay maging isa sa kasangkapan, may palaganap ang iyong mga banal at dakilang salita, mahal na Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, po'y nadako sa ating mga pananalangin para po sa ating mga karamdaman, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe. Mga minamahal, ay sumunod po kayo sa aking pananalangin ng inyong mga kamay. Mga minamahal, inyo pong idikit sa mga screens ng inyong mga gadget at sama-sama tayong manalangin sa pangalan ng Jesus. Amang banal Diyos na mapagpala sa matamis at mga pangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus. Mahabag maawa ka sa amin sa punang panalangin ng aming mahal na pastor. Iunat mo po, mahal na Panginoon, yung mapagpalang kamay sa pangalan ng Jesus na mga karamdaman ay gumaling.
problema ay malutas sa pangalan is cast out right now, and by the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty, began sickness, be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman, panghihina, panlupaypay, panalamig, hadlang sa mga pagpapalad, lang sa mga katugunan sa mga panalangin, sa pangalan ni Jesus, cast out right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Para po mga minamahal sa ating po mga karagdagang announcement, huwag po natin kakalimutan mga minamahal ang ating pong banal na programa Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po'y gabi-gabi nating programa maliban sa gabi mga minamahal ko ng Miyerkules. Meron po tayong conflict of schedule mga minamahal gawa ng ating banal na gawain. Every Wednesday ay nagsisimula sa alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. So wala na po tayong time para po mga minamahal mag-miracle hour. Kaya gabi-gabi po ang ating programa maliban sa gabi mga minamahal ko ng Miyerkules. Alas 7 ng gabi tayo po yung nagsisimula hanggang alas 8 po mga minamahal ko ng gabi. Ipagpaumanin po ninyo kung minsan tayo po ay lumalampas ng oras gawa ng kailangan pong maipaliwanag natin ng maayos ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating ikabubuti. Purihin ang ating mahal na Panginoon at lawalatin ang kanyang dakilat banal na pangalan ating mga regular services dito po sa dako ng Sambuangang location ng ating banal na gawain. Tayo po ay nasa Sunto, mga Minamaltala, Lumbangan, Sambuanga City. Amen. Kapag kayo po mga minamahal ay galing po sa pueblo, dadaan kayo mga minamahal ko ng Divisoria. Amen. Sa unahan ng Divisoria, meron po tayong makikitang mga minamahal kasa, amen, ng Toyota, amen, dyan po tayo papasok. Meron pong mga minamahal from highway hanggang doon po sa ating chapel, mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, ay 2.5 kilometers away po ang distance. Kaya hanapin na lamang po natin ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Every Wednesday, alas 4 hanggang alas 8, every Friday, alas 10 hanggang madaling araw ng Sabado, every Sunday po, ang ating banal na gawain, mga minamahal, hanggang, mula po sa alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 po ng hapon. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Tayo po'y manalangin sa ating closing prayer at ipabaon ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpapasalamat sa iyong biyaya, dakilang tagumpay na pinagkaloob mo sa amin ay sagawa po namin ang maayos ang iyong banal na programa. Muli ay naihatid namin ang iyong mga banal na salita sa mga pusong uhaw, mahal na Panginoon, at sa mga diwang na hihimbing na sila po'y makalapit sa iyong banal na paanan. Maging sa aming minamahal na mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa iyong banal na programa, pagpalain mo sila ng iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon. Sa buong magdamag naming pagtulog, patulugin mo kami na mahimbing. Ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain, bago sa aming pagpikit, Panginoon, ay kaluwalhatian mo, Diyos. Hallelujah. Ang aming makita bukas ng umaga, muli mo kaming gisingin at taglayang kagalakan, magbigay papurit sa mamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalatiin po ang kanyang dakilat banal na pangalan dito po sa ating studio, sa ating technical site, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher Brother George Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen.